Nagsimula ang kwento kay Fog sa parking malapit sa bahay na inuupahan niya. Naalala niya ang isang alaala ng pagkabata noong sa 9 na taong gulang ay nakipag-away siya sa isang batang lalaki sa paaralan, hinimok ng kanyang ama na huwag maging duwag. Pinalo ng masama ang batang lalaki, nang maglaon, sinabi ng kanyang ama na maaaring hindi siya duwag. Sinamahan ni Fog si Kyle Connor, ang anak ng mob boss na si Charlie Connor, sa isang palaisdaan upang makipag-ayos sa isang deal. Sumasang-ayon ang supplier ngunit nagiging defensive kapag sinisiyasat ni Kyle ang tungkol sa produkto. Pagkatapos ng tense na palitan, kinukot siya ng supplier ang edad ni Fog at mukhang handang lumaban ang kanyang kasama. Mahinahong binabalaan ng Fog ang lalaki na kontrolin ang kanyang kasama bago niya mabali ang magkabilang balikat nito. Ngumiti ang supplier at selyado na ang deal. Pag-alis nila, pinagalitan ni Kyle si Fog sa pagsasalita at pagbabanta. Ngunit nakita ng Fog na si Kyle ay walang karanasan at nasa ibabaw ng kanyang ulo. Sinabi ni Fog kay Kyle na kung gusto niyang maging boss balang araw, kailangan niyang kumilos bilang isa. Habang nagmamaneho, sinubukang manigarilyo ni Fog ngunit tumutol si Kyle. Nang sumangot si Kyle ng cocaine, binabalaan siya ni Fog na haantong lamang sa gulo ang kanyang ugali. Bumisita si Fog sa isang tindahan ng kutson, ang harapan para sa kriminal na operasyon ni Charlie Connor. Nagtanong si Charlie tungkol sa deal at sinubukan ni Fog na takpan si Kyle, na sinasabing disente ang presyo. Gayunpaman, nakikita ni Charlie ang kasinungalingan at kinikilala ang kawalan ng kakayahan ni Kyle. Ipinaliwanag niya na gusto niyang maging abogado si Kyle at magkaroon ng kagalang-galang na karera, ngunit iginiit ni Kyle na sumali sa negosyo ng pamilya sa kabila ng kakulangan ng mga kasanayan. Itinalaga ni Charlie si Fog ng isang bagong gawain, ngunit nagpupumilit si Fog na alalahanin ang mga pangunahing detalye. Nang tanungin ni Charlie kung okay lang siya, nagsisinungaling si Fog, sinisisi ang matinding pananakit ng ulo. Sa labas ng kanyang sasakyan, nagsusulat si Fog ng mga tala sa isang notepad upang matulungan ang kanyang memorya, kabilang ang isa na nagpapaalala sa kanya na si Charlie Connor ang kanyang amo. Si Fog ay bumisita sa isang lokal na gym at nakikipag-spar sa isang bagong boksingero. Ilang solidong suntok ang ginawa niya ngunit siya mismo ang kumuha ng kaunti. Mamaya sa locker room, parang nadidistract siya. Sinusuri siya ng may-ari ng gym at ipinaalala kung bakit siya naroroon, para mangolekta ng protection money. Kinuha ni Fog ang pera at umalis. Sa paborito niyang bar, nakipagtalo si Fog sa bartender tungkol sa mga libreng inumin. Narinig niya ang isang malakas na pagtatalo sa pagitan ng isang babae at ng kanyang kasintahan at nakialam, na sinasabi sa lalaki na dalhin ito sa labas. Nang tumanggi ang lalaki at pinagbantaan siya, pinatumba siya ng Fog sa isang suntok. Sigaw ng babae, inaakusahan si Fog na pumatay sa kanyang kasintahan. Sa paglabas ng Fog ng bar, sinigawan siya ng babae dahil sa pag-knockout ng kanyang nobyo. Ang sabi ni Fog ay karapat-dapat ang lalaki, napangiti siya at tinanong kung sino ang maghahatid sa kanya pauwi ngayon. Bumalik si Fog sa kanyang lugar at nagsimula silang mag-away. Malumanay niyang sinabihan siya na magdahan-dahan, at magtalik sila. Mamaya sa kama, pinag-uusapan niya kung paano niya mas gusto ang ingay ng kanyang apartment kaysa sa katahimikan. Napansin niya ang isang tato sa braso nito na nagsasabing, Lupi, at binanggit niya ito ang palayaw niya noong high school. Nang tanungin niya ito, malamig na sinabi ni Fog na para ito sa isang babae. Tinatawag niya iyon na bastos, ngunit ipinaliwanag ni Fog na ito ay para sa isang babaeng inakala niyang mahal niya hanggang sa bumalik siya na may tato at nakita siyang kasama ng dalawa niyang kaibigan. Romantic gesture pa naman daw ng babae. Kinaumagahan, umalis si Fog sa kanyang apartment. Sa bahay, nag-eehersisyo siya bago tumanggap ng tawag mula kay Charlie, na nagtuturo sa kanya na kumuha ng kargamento ng tableta mula kay Dr. Gruber. Nang tanungin ni Charlie kung alam niya kung saan siya pupunta, sumagot si Fog ng oo ngunit agad na tiningnan ang kanyang notebook. Sa opisina, sinubukan ni Dr. Gruber na makipagtawaran sa presyo ng mga table tasks, ngunit mabilis siyang pinatigil ni Fog. Bago umalis, nagtanong si Fog tungkol sa kanyang mga isyu sa memorya. Pinayuhan siya ni Dr. Gruber na magpatingin kaagad sa isang espesyalista. Bumisita si Fog sa isang doktor at nalaman niyang mayroon siyang CTE, isang degenerative na kondisyon ng utak.
Ipinaliwanag niya na maaaring mayroon lamang siyang ilang taon bago niya mapangalagaan ang kanyang sarili at itinanong kung may mga anak siya. Kapag sinabi ni Fag na oo, sinabi niya sa kanya na sa kalaunan ay kakailanganin niya ng full-time na pangangalaga. Sa bahay, si Fag ay nakaupo sa kanyang kotse na nahihirapan sa kanyang diagnosis. Bumunot siya ng baril, handang wakasan ang kanyang buhay, ngunit huminto siya nang makita niya ang isang batang babae sa labas. Ibinigay niya sa kanya ang gitnang daliri at ngumiti, na pinutol siya rito. Ang sandaling ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya upang subukang gumawa ng mga pagbabago. Sa loob, tinawag ni Fag ang kanyang anak na si Daisy. Naiinis siya sa narinig mula sa kanya, wala siyang gustong gawin sa kanya, at tumanggi siyang makipagkita. Nang magtanong si Fag tungkol sa kanyang anak ngunit hindi niya maalala ang kanyang pangalan, mapait na ipinaalala ni Daisy sa kanya na si Colin iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na namatay si Colin 2 taon na ang nakakaraan. Gulat, nagtanong si Fag kung bakit walang nagsabi sa kanya. Malamig na sagot ni Daisy na kung hindi niya maalala ang kanyang pangalan, bakit ito mahalaga? Si Fag, nagtanong kung saan Colin ay inilibing, dahil sa pagkadismaya sa kanyang sarili, hinampas ni Fag ang kanyang ulo. Kinaumagahan, binisita niya ang sementeryo at, pagkatapos maghanap, nakita niya ang lapida ng kanyang anak. Galit, nililimas niya ang damo at dumi dito, pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, bumangon siya, sumisigaw sa isang tagapag-alaga na dapat niyang pangalagaan ang lugar na ito. Pagkatapos ay pumunta si Fag sa bahay ng kanyang anak na si Daisy at napansin ang isang for sale sign sa pinto. Pag-ikot pabalik, nakita niya siya sa labas, naiinis si Daisy na makita siya, ngunit ang sabi ni Fag ay gusto lang niyang makipag-ugnayan muli at baka dalhin siya sa hapunan. Natuklasan niya na mayroon siyang apo, si Katie, at isang apo, si Dre. Nang tanungin niya kung bakit niya ibinebenta ang bahay, tumawa si Daisy ng mapait, ipinaliwanag na nangungupahan siya at ibinebenta ito ng mga may-ari mula sa ilalim niya. Sinubukan ni Fag na ipaliwanag ang kanyang mga nakaraang aksyon, ngunit pinutol siya ni Daisy, pinapuna siya sa kanyang pag-uugali at inihambing siya sa mga ama ng kanyang mga anak. Nang hilingin muli ni Fag na ihatid sila sa hapunan, mariing sinabi sa kanya ni Daisy na mas mabuti kung umalis siya. Nang gabing iyon, nanaginip si Fag na parang dagat ang kanyang bahay. Nagising siya na nasa kanyang kama, lumulutang na parang bangka. Nakita niya ang imahe ng kanyang ama at nagulat siya. Nakikinig ng musika si Fag, at itinuro ng kanyang ama ang isang espesyal na makinang tumutugtog ng malagitara na himig. Kinabukasan, nakilala ni Fag ang isang babaeng nagbibiro tungkol sa pagiging gangster niya. Maghapon silang magkasama, sa kama, napansin ni Fag ang mga peklat sa paligid ng kanyang mga tato, at ipinaliwanag niya na ang mga ito ay mula sa paso ng sigarilyo at mahirap na mga nakaraang relasyon. Itinuro niya ang kanyang mga peklat, at tumugon si Fag na ang mga ito ay mula rin sa mga hindi kasiyas siyang karanasan. Tumawag si Fag mula kay Charlie at nagsimulang magbihis, sinabing kailangan niyang pumunta sa NYC. Nang humingi ng goodbye kiss ang babae, sinabi ni Fag na wala siyang oras at umalis. Si Fag at Kyle ay nagmamaneho papuntang NYC, humingi ng direksyon si Kyle, alam niyang maraming beses nang naroon si Fag, ngunit umiwas si Fag, sinabihan siyang gamitin ang GPS. Pagdating nila, inutusan ni Fag si Kyle na umikot sa paligid ng gusali upang tingnan kung may anumang kain na hinala. Kapag nasiyahan, kinumpleto ng Fag ang pagpapalit para sa isang malaking gumagalaw na truck, kung saan sila itinataboy. Sa highway, tinanong ni Kyle kung ano ang kanilang dinadala, ngunit pinatigil siya ni Fag. Biglang may dumaan na sasakyang pulis sa likuran nila at nataranta si Kyle. Itinulak siya ni Fag sa sahig, tinitiyak na siya lang ang nakikita ng pulis at hindi isang nagpapanik na si Kyle, na maaaring makatawag ng pansin. Pagkaraan ng sasakyan ng pulis, bumalik si Kyle sa kanyang upuan at sinabihan si Fag na kakausapin niya ang kanyang ama tungkol sa hindi paggalang. Sumagot ang Fag na ang paggalang ay hindi ibinibigay, ito ay kinikita. Gumagawa ng cocaine si Kyle, at binalaan siya ni Fag na lalo lang siyang magiging paranoid. Inihatid ni na Fag at Kyle ang truck sa isang suburban home na pag-aari ni Gambero, na nagutos sa kanila na pumarada sa likod. Nang subukan ni Kyle na lumabas, pinigilan siya ni Fag, na sinasabing hindi nila dapat malaman kung ano ang nasa loob.
Ngunit namagitan ng tadhana nang marinig ni Thug ang isang babaeng sumisigaw. Ang isa sa kanila, si Araceli, ay umabot sa kanyang bintana para humingi ng tulong. Bago pa siya makapag-react, hinayla siya ng 2 tauhan ni Gambo palayo. Napansin ni Thug na dumudugo ang kanyang kamay dahil sa hindi sinasadyang pagkaputol nito at natakot siya, napagtantong tinulungan niya ang mga babae sa pakikipagtalik. Kinakain siya ng guilt. Kinabukasan, binisita ni Thug si Daisy sa paaralan ni Dre, kung saan pinapanood nila si Dre na gumawa ng interception na humahantong sa touchdown. Pagkatapos ng laro, binigyan ni Thug si Dre ng fishing reel bilang regalo. Gusto ni Dre na manatili para sa isa pang laro at sumang-ayon si Daisy, na kailangang kunin ang kanyang anak pagkatapos. Pagkatapos ng ikalawang laro, ipinaalala ni Thug kay Dre ang kanyang pangako kay Daisy na iuuwi siya. Sa kotse, tinanong ni Thug si Dre kung bakit siya pinaalis sa team dahil sa pananakit sa anak ng coach. Ipinaliwanag ni Dre na hindi titigil ang bata sa pag-provoke sa kanya. Payo ni Thug na minsan mas mabuting lumayo. Nang tanungin ni Dre kung kaya napunta si Thug sa bilangguan, inamin ni Thug na ito ay dahil hindi siya makalayo. Binanggit din ni Dre ang kanyang ina na sinabi ni Thug na inabando na sila. Nanatiling tahimik si Thug, kinukumpirma ito. Dinala ni Thug si Dre sa isang gym kung saan nanonood sila ng 2 boksingero na spar. Nang maglaon, nagpadap sila at tinuruan ni Thug si Dre ng ilang basic moves. Pagkatapos, pinauwi siya ni Thug, na hinihiling na huwag sabihin sa kanyang ina ang tungkol sa boxing. Nang gabing iyon, muling napanaginipan ni Thug ang kanyang ama. Nagising siya nang makitang bumukas at dumudugo ang sugat mula kay Araceli. Habang inaalagaan ito, inaalala ni Thug kung paano siya dinadala ng kanyang ama na mangisda tuwing linggo ngunit hindi niya hinayaang gumamit ng bangka ng mag-isa. Isang linggo, nang arestuhin ang kanyang ama at hindi makapagpiyansa, inilabas ni Thug ang bangka sa pag-aakalang hindi malalaman ng kanyang ama, ngunit nagawa niya. Pagkatapos noon, hindi na sila muling nangisda. Kinuha ang kanyang dumudugong kamay bilang tanda para kumilos. Bumalik si Thug sa bahay ni Gambero at humiling na makita si Araceli. Nang magsimula siyang maghubad, pinigilan siya nito. Nagtanong si Thug kung mayroon siyang pamilya sa US at nag-aalok na tawagan sila, ngunit sinabi ni Araceli na alam na nila. Ipinaliwanag niya na dapat niyang bayaran ng isang $20,000 na utang para makalaya at ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang anak. Nabalisa ngunit hindi nakakatulong, umalis si Thug, iniwan siyang balisa. Maya-maya, tumawag si Charlie at inutusan si Thug na kunin ang $20,000 mula sa isang pari. Nang matagpuan ni Thug ang pari, nagpanik ang lalaki at nagtangkang magtago pero sa huli ay iniabot din ng pera, sabay hingi ng pasensya sa takot niya. Tinanong ni Thug kung nagkukumpisal ang pari, pero bago pa ito makasagot, binaril na ito sa ulo. Naisip ni Thug na siya na ang pinupuntirya, kaya agad niyang tinanggal ang 2 sa kanila bago siya ma-corner ng pangatlo na may shotgun. Nakatakas siya papunta sa sasakyan, pinaatras ito at sinagasaan ang lalaki, sa kanya ito inusisa. Tinakot ni Thug ang mahal sa buhay ng lalaki para mapilitang sabihin na ang nag-utos sa kanila ay isang malaking lalaki na may tato ng sapot ng gagamba sa leeg. Umalis si Thug, iniwan ang lalaki para mamatay, pumunta si Thug sa bahay ni Charlie at iniabot ang pera. Nang tanungin siya ni Charlie kung sino ang mga umatake at kung may kaaway siya, sagot ni Thug na sobrang dami para mabilang pero wala ni isa na aabot sa ganitong punto, sabay sabing mga baguhan lang ang mga iyon. Sa bahay, nakita ni Thug si Woman malapit at matapos ang kaunting kumbinsihan ay pinapasok niya ito sa kanyang halos walang laman na inuupahang bahay. Napansin ng babae ang papeles tungkol sa CTE niya, at matapos mag-atubili, inamin ni Thug na may sakit siya. Nang tanungin kung napansin ba ng babae ang kanyang pagiging makakalimutin, sabi nito akala niya ay lasenggo lang siya, na tinanggap naman ni Thug na totoo rin. Nagkwento siya tungkol sa anak niyang si Colin na namatay dahil sa overdose ng heroin 2 taon na ang nakalipas, at inamin niyang baka hindi niya masyadong sinuportahan ito noong nagladlad bilang bakla. Sinabi ni Thug sa babae na hindi magtatagal ang relasyon nila dahil sa kondisyon niya, gamit ang halimbawa ng gasolina na nagtatagpo sa apoy. Sabi ng babae, alam niya pero gusto pa rin niyang sulitin ang oras na meron sila. Kinabukasan, sinabi ni Thug sa babae na makikipagkita siya kay Daisy at sa kanyang mga apo para maghapunan, at inimbitahan niya itong sumama.
Pagsapit ng araw ng hapunan, nagbihis si Fog at naghintay sa restaurant, pero hindi dumating si Daisy. Labis na nasaktan, nagkaroon ng emosyonal na pagputok si Fog at inalo siya ng babae bago siya pauwiin. Kinabukasan, habang natutulog si Fog, nakipagkita ang babae kay Daisy at sinabi ang totoo tungkol sa kondisyon niya. Narinig ito ni Fog, nagalit, at tinakat ang babae sa harap ni na Daisy at Dre. Nagulat ang dalawa at umalis. Inamin ni Daisy na hindi siya sumipot dahil iniwan sila ni Fog halos buong buhay nila. Pero matapos malaman na hindi magagamot ang sakit niya, inalok ni Daisy na tulungan siyang maghanap ng bagong doktor kung gusto niya ng tulong. Dahil sa matinding guilt at galit, nagkaroon ng panic attack si Fog, sinampal ang sarili sa ulo at tinawag ang sarili niyang tanga. Sinuntok niya ang mga pader hanggang magdugo ang kanyang mga kamay, baon sa kahihiyan. Kinabukasan, nag-iimpake sina Daisy at Dre nang dumating si Fog. Hiningi niya na makausap si Dre, hirap magsalita, humingi ng tawad si Fog sa kanyang inasal at sinabi kay Dre na huwag siyang tularan. Tahimik lang na nakinig si Dre bago lumakad palayo sa pasilyo. Kinagabihan, pumunta si Fog sa opisina ni Charlie para humiram ng $40,000 hanggang $20,000 para palayain si Araceli at $20,000 para sa paunang bayad sa bahay ng anak niya. Habang papunta, paulit-ulit niyang pinraktis ang sasabihin dahil lumalala ang kanyang pagkakalimutin. Pagdating doon, napansin niya ang bagong tauhan na may tato ng sapot ng gagamba sa leeg. Sa mesa ni Charlie, pinaupo siya. Sinabi ni Charlie na nakausap niya si Dr. Gruber at nalaman ang tungkol sa kondisyon ni Fog. Nang subukan ni Fog na paliitin ang issue, tinanggal siya ni Charlie sa trabaho nang walang benepisyo. Umalma si Fog, sinabing nalampasan naman niya ang mga asasin, pero hinamon siya ni Charlie na sabihin ang sarili niyang numero o address, na hindi niya magawa. Tinukso siya ni Kyle, tinatanong kung kailangan niya ng tulong hanapin ang pinto. Habang palabas, napansin niya ang tato ng tauhan, kapareho ng ibinigay na description ng asasin. Naintindihan niya ang koneksyon, kaya binugbog niya ito at naglabas ng baril. Hinarap niya sina Kyle at Charlie, galit na galit dahil gusto siyang ipapatay. Nang manahimik si Charlie, nakumpirma niyang matagal nang alam nito ang kondisyon niya bago pa nakausap si Dr. Gruber. Inutusan niya si Charlie na buksan ang vault, tumanggi si Charlie, kaya binaril ni Fog si Kyle sa binti, dahilan para mapilitang sumunod. Binuksan ni Charlie ang vault at inutusan siyang punuin ang bag ng pera at baril. Sinabi ni Fog na hindi siya galit kundi nadismaya, at ipinaliwanag na pumunta siya para humingi ng pabor matapos ang 30 taong katapatan, pero itinapon lang siya na parang basura. Tinutukan niya si Charlie sa ulo, nakiusap si Charlie na huwag patayin si Kyle. Binaril ni Fog si Charlie sa dibdib, agad itong namatay, at umalis siya, pinaligtas si Kyle bilang huling awa sa kanyang dating amo. Tumawag si Fog sa abogado niyang si Bert para sa agarang pagpupulong. Pagkabigay ng cash, inutusan niya itong magpadala ng cashier's check sa kanyang anak para sa paunang bayad sa bahay. Nang tanungin kung saan galing ang pera, ipinakita ni Fog ang pangalang, Charlie, na nakasulat sa kanyang kamay. Tumango si Bert ng mabigat ang loob, alam niyang paubos na ang oras ni Fog. Pumunta si Fog sa apartment ng babae at nadatnan itong lasing sa banyo na may sariwang paso ng sigarilyo na siya mismo ang gumawa. Inalagaan niya ang sugat nito at niyakap siya, hinimok niya itong maghanap ng totoong tulong, pero tumanggi ito at inalok pa si Fog ng $30,000 bago makatulog. Bumalik si Fog sa bahay ni Gambero para bilhin ang kalayaan ni Araceli. Tinawanan ni Gambero ang ideya ng pagbibenta ng isa sa kanyang mga babae at kinutya ang pagtatangka ni Fog na magbagong buhay. Nang ipagpilitan ni Fog, ibinunyag ni Gambero na si Araceli ay pinatay ng isang customer mas maaga ngayong araw. Walang pakialam na ikinwento ni Gambero ang pagkamatay niya at ang pagdurusa ng tao, na ikinagalit ni Fog. Binalot siya ng matinding guilt dahil hindi niya nailigtas si Araceli at galit sa kawalang puso ni Gambero, kaya binunot ni Fog ang kanyang baril at inutusan itong umusag. Pinilit ni Fog si Gambero na paalisin ang isa sa kanyang mga tauhan at ipasok ang lahat ng mga babae sa kusina. Gamit ang kanyang pera at si Carros, pinilit niyang bayaran at palayain ang lahat ng mga biktima. Habang sumusunod si Gambero, isa sa kanyang mga tauhan ang palihim na lumapit na may dalang baril, ngunit isang babae ang sumigaw at nagbabala kay Fog, kaya nabaril niya ito hanggang mamatay.
Gayunpaman, sinaksak ni Gambero si Thug ng maraming beses gamit ang isang nakatagong kutsilyo at iniwan siya sa sahig. Habang nagyayabang si Gambero, kinuha ng huling babae ang nahulog na baril at binaril siya sa ulo. Dahil sa takot, sinubukan niyang tulungan si Thug, ngunit sinabi nito na kunin ang pera at umalis. Malubhang dumudugo si Thug. Duguan, tinawagan ni Thug si Dre at inutusan itong maghintay sa labas nang hindi ginaaysing si Daisy. Pagdating, nakita niya si Dre at sinabing makakarinig ito ng masasamang bagay tungkol sa kanya. Napansin ni Dre na sugatan siya, pero sabi ni Thug ay ayos lang siya. Sabi ni Thug, baka ang tanging paraan para gumawa ng tama ay gumawa muna ng masama. Hindi ito naintindihan ni Dre, pero sinabi ni Thug na maiintindihan niya rin balang araw. Lumapit si Dre at hinawakan niya ang kamay nito, na dungisan ng dugo niya. Bulong ni Thug, sinubukan ko, bago inutusan itong pumasok na muli sa loob. Tahimik na sumunod si Dre, alam niyang iyon na ang huling pagkikita nila. Umalis si Thug at imbes na umuwi, pumasok siya sa isang abandonadong bahay na may wind chime na parang tunog ng gitara. Habang sumisikat ang araw at umiindayog ang wind chime sa hangin, humihingal si Thug, dumudugo ng husto. Ang huling eksena ay ang dagat, nagpapahiwatig na binawian siya ng buhay.